Hello, welcome to Bibo Talks, Episode 4, Beyond Insights, Better Outcomes. So, parang ang tagal na bago yung last episode natin. Pero we're back again and we have a really great news kasi for the past few months, we are preparing for the Revalida. And last June 19, we got the PGS Gold Trailblazer Award. So congratulations to Southern Isabela Medical Center. Isang malakasang palakpakan naman dyan. Ayan. So we are talking about PGS right now and part po ng performance governance system ng Southern Isabela Medical Center is to have strategies, and part of those strategies is to have our own specialty centers. So for this episode, i-start po natin to have an interview with our first specialty center na actually DOH designated specialty center siya for SIMC. So that's why nandito sa atin ngayon si Dr. Floresita Reyes. Thank you so much po at pinaunlakan nyo ang aming invitation, Doc Chi. Yes. So kamusta po? Mabuti naman. Okay naman. Apo, maraming salamat po at ngayon kasi, for this episode po, gusto naming i-highlight dito sa Bibo Talks yung ating specialty centers. Lalo na marami tayong plans in the near few months po siguro para sa ating specialty centers at para mas makilala din tayo ng tao. Yes. So, ready ka na ba, Doc Chi? Ready na. Okay Yes. po. So, when we talk about geriatrics specialty center po, ayan. Ano po yung ginagawa ninyo para i-approach or para magawa ninyo or maibigay ninyo yung mga services nyo para sa mga iba't ibang pangangailangan natin ng mga matatandang pasyente dito sa ating area? Okay, bago ko sagutin yan, gusto ko munang bumati. Okay. In behalf of the Southern Isabela Medical Center at ang ating mga kasamahan dito, ay gusto ko magsabi muna ng good morning. Magandang umaga po sa atin dyan, sa mga nakikinig po ngayon. Tinanong mo kanina kung ano ang ginagawa namin sa Geriatric Center. Una sa lahat, gusto ko rin pong sabihin kung ano ba ang ibig sabihin ng geriatrics. Kasi bago po ito sa pandinig ng karamihan sa atin, ang geriatrics ay nagsimula po sa mga salitang Griego. No? Ang geros, ang ibig sabihin ay old man, at yung triatics ay, yun po ay medical care. So pag pinagsama po siya, mga kalaunan po, ang ibig sabihin po yan ay medical care for older adults. Kaya po nahugot yung salitang geriatrics. At ang geriatrics po ay, ang geriatric medicine ay nakafocus, nakatuon sa bigay ng branch ng medisina na nagbibigay po ng focus sa mga pangangailangang medikal ng mga senior citizen. Yun po yung mga 60 years old at pataas. Okay? Ngayon, meron po siyang pangkalahatang mga pangangailangan. Tinanong natin, physical, kaisipan, social, emotional, yun po. So yun po ang mga focus natin dito sa geriatric center. So yun yung parang source natin para mas mapagtuunan natin pansin yung mga kailangan talaga ng ating elderly people. Yes, that's nice po. So, in terms of that, Doktora, ano yung mga strategies na ginagawa ninyo para ma-enhance? Kasi syempre, ang goal natin is better health outcomes para sa mga pasyente natin, di ba po? So, ano yung ginagawa ninyong strategies para enhance natin yung quality of life for our elderly patients po? Okay. Ang aming kasing goal is actually enhancement ng quality of life, kwalidad ng
pamumuhay ng isang nakakatanda. So, ang ginagawa po natin dito sa ating center, una sa lahat, meron po kaming tinatawag naming comprehensive geriatric assessment. Ito yung pangkalahatang pagsusuri na kabuuan ng isang matatanda, pangangailangan nila. Na na-mention natin kanina, that includes the physical, pag-iisip, kognitibo, emotional, at ang social, yung social circumstances ng buhay natin. So sa pamamagitan nitong komprehensibong pagsusuri or comprehensive geriatric assessment ay nagkapag-usap or by interview na a-assess natin kung ano yung doon pangangailangan ng ating nakakatanda. Na bukod po doon sa comprehensive geriatric assessment, ang ating pong center ay kasi holistic po ang ating care na binibigay. Holistic, so ibig sabihin, kangailanganin din po natin ang set ng multidisciplinary. No? It's a team approach wherein kasama dito hindi lang mga doktor, kasama namin ang mga nurses na nangangalaga, kasama din po namin ang mga physical therapy, physical rehab unit wherein sila po ay tumutulong sa amin para ibalik yung mga humihinang pangangatawan ng mga nakakatanda. Meron din po kaming mga nutrition kasi we are also after this nutrition and dietetics support program. We also have this falls prevention and mobility concerns. So kasama din po namin dito yung PMRU o tinatawag namin the Physical Medicine and Rehabilitation Unit na tumutulong sa amin na mapag-ibayo yung kalakasan ng mga matatanda. Para lumakas ulit yung mga buto-buto nila. Babalik ulit sila doon. So by the way, meron din po na kami ngayon palang bago. Ano ko rin, ang DEXA bone. Yun po ang pagbabago na meron na kami na wherein sinusuri dito ang osteoporosis. No? Tinitingnan natin yung osteoporosis dito. At meron din po kaming tinatawag na memory care program. Siyempre yung alaala, yung kalaisipan, yung pagkabaw ng ating mga pasyente, ginagabayan din po natin yan. Isa yan sa mga programa namin na maiwasan yung sakit, kung po pwede, ang sakit na Alzheimer's, dementia. Meron din po tayong mga tinatawag na programa na socialization, nabanggit po kanina, and rehabilitation or recreational activities. Wherein, magkakaroon po tayo ng, actually meron tayong buwan-buwan na adult daycare. Yun po yung daycare Yeah, na yun yung daycare activity. activities na kung saan ma-enhance ng maigi yung social enhancement ng matatanda. Kasi dito sila nadidepress, dito sila nagkakaproblema at yung relationship nila sa kanilang mga anak-anak, mga kamag-anak, at mga medical management program kung saan naman ay binabantayan namin yung mga gamot ng mga katatanda. Dahil alam niyo naman po, pag tumatanda, marami po tayong mga sakit, patong-patong na sakit. So, importante po sa atin na binabantayan din po natin yung mga naiinom nilang mga gamot sa araw-araw. I think may collaborative effort po ang pharmacy din po with geriatric unit. So, marami po. Kaya nga ang Geria Center is a multidisciplinary approach na lahat po ng mga sangay ng departamento ng isang ospital ay magtutulong-tulungan upang maibigay ang quality of health na magandang ibibigay sa pasyente. Opo. Kaya good news po para sa ating lahat yan. Kasi normally, yung iba ayaw nilang tumanda. Actually, ayaw nating tumanda. Yeah. Kasi ang una-una nating kinakatakutan, paano yan pag tumanda tayo, walang mag-aalaga sa atin? I mean,
Kasi before, wala po tayong mga ganitong parang Program. services or program. Pero ngayon, thankfully, dito sa Southern Isabela Medical Center, we are trying our best po with Dr. Chin na i-provide yung help na yon for our elderly patients. Yeah. Actually, napag-usapan natin, Doc Chi, is within the hospital, of course. Mm-mm. Pero syempre, outside the hospital, kailangan may tutulong din sa kanila. Of course, yung family nila or kung Yes. meron man silang caregivers. So, for our last question, Doc Chi, ano po yung ginagawa ninyong collaborative efforts to help their caregivers or maybe their families para matulungan din nila yung elderly patients Gabayan po? din nila, Yes, oo. opo. Actually, malaki ang importansya ng family bonding or suporta ng mga kapamilya natin o mga caregivers natin. So, usually po, meron po tayong tinatawag na pag pinupunta po natin yung pasyente natin, importante po talaga na kasama dapat ang caregiver or yung relative o yung kapamilya po nila na doon po natin nasasabi sa kanila kung ano yung pangangailangan ng kanilang particularly, no? Kasi individualized po ang aming care plan para sa mga pasyente. So, pag pumapasok po ang patient natin sa kasama ang relative, doon po natin binibigay yung mga family advice, support for caregivers, para sa ganun ay sakto talaga kung ano po ang nasa sa isip or care plan natin para sa pasyente, ganun din po ang gagawin nila pagdating nila sa kanilang pamamahay. So, ito pong ginagawa nating socialization or the adult daycare po, sinasama din po natin ang mga bantay or yung pasyente nila, caregiver, na tinuturuan din po natin sila kung paano nila suportahan or paano nila ibibigay ang tamang care sa kanilang mga nakakatandang pasyente. We also give them, through the social worker po, meron din kaming care coordination. So, pag lumabas ang pasyente po sa ating ospital, yung ating mga social workers kasama ng mga nurses ay makikipag-coordinate sa community para sa ganun yung transition ba na mas from mabilis. hospital to the community. Pag uwi nila sa bahay, kung anong pangangailangan ng mga nakakatanda, yun po ay nakasupport na po pagpasa natin sa komunidad. Ganun ang ginagawa natin. That's nice. So, hindi lang within the family, but sa community mismo na kung saan sila nakatira. Yes. Oh, that's nice po. Actually, gusto ko na rin i-plug Oh, sure po. I give you the na floor. sa darating pong September 24, magkakaroon po tayo ng talakayan kasi ito po ay magiging Alzheimer's Awareness Month. Oh, Sa okay. September po. Pero isasabay na po natin to sa Medicine Week. I-plug ko na rin. So, pasok po siya sa ating programa or ang bibigay na activity sa Medicine Week sa September 24. Doon po sa Robinson's Atrium po. ay meron po tayong talakayan sa talakayan tungkol sa Alzheimer's. Yung mga hamon or challenges ng mga pasyente at ng kanilang mga pamilya sa ang tawag doon? Pangangalaga po Pangangalaga sa mga may dementia or Alzheimer's disease. Yes. Yan Yun yung po. number one. Yan ang isang gagawin po natin itong darating na September. Meron Anong din date po- ulit yun, Doc Chi? September 24 po, Okay. 2024 sa Robinson's Atrium. po. So, lahat po invited dyan. Yes po. Okay. Kayo po ay invited para matutunan, maging aware tayo kung ano po ba itong isa sa mga nagiging geriatric syndrome or problema ng mga nakakatanda about memory. Oo. Yan ang number one na problema pag tumatanda po tayo. Yes. Memory loss. So, thank you so much po, Doc Chi, for doing all those services. Of course, not for the whole team po ng Geriatrics Care Unit. Ayan. Maraming salamat po ulit. At hopefully, marami tayong natutunan. May kinalaman po sa pangangalaga sa ating mga matatandang mahal sa buhay. At kung may mga problema kayo or
concerns po regarding that, andito lang po ang ating Geriatrics Care Unit para handang tumulong para sa ating lahat. So thank you so much po. Thank you so much, Debbie. Ayan. Bye. And till our next episode, thank you so much.